buong mundo, kung di ako nagkakamali, ay nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Okay? So, isang beses lang nangyari ito and yearly, sineselebrate natin. At bakit nga ba si Jesus Christ napunta sa mundong ginagalawan natin? Jesus came for a reason. Ang Panginoong Yesus ay napunta, may dahilan. At kailangan malaman ko at malaman mo yung dahilan. We're not just, celebrating this for nothing. Pag wala kang regalo, ang lungkot mo, excuse me, hindi ikaw ang nagsa-celebrate. Pag wala kang bagong damit, ang lungkot mo. So ano nga ba ang dahilan bakit si Jesus Christ ay pumarito? Let's open our Bible in Isaiah 9:6. Sinong nais magbasa? Isaiah 9:6. Sige po, basahin niyo po. Hello? Saan na tayo? May magbabasa po ba? Ate Billie Jean. Ate Jane. Wala akong may Bible sa inyo? Amen, amen. So, basahin po natin, sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Wow. Tayong lahat ay manalangin. Thank you, Lord, for this beautiful evening. And dalangin po namin na patuloy mo kaming ayusin, buuin, at patuloy namin ma-realize that we need you in our lives. This season, it's not about us, but it's about you. That's why we thank you for giving us this chance to study your word. And thank you for this group chat or this platform na ginagamit mo for us to really, Panginoon, lumalim sa iyong mga salita. Habang kami ay may relasyon sa iyo. Samahan mo kami, ikaw maitaas sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Jesus came for a reason. Makikita natin dito na merong propesiya mula kay Isaiah at sinasabi niya na merong ipapanganak na lalaki para sa atin. For you and for me. So, who's this boy? Ang pamamahana. Wow. Kung tayo ay namumblema when it comes to administration or handling things, Jesus can teach us dahil ibibigay sa kanya ang pamamahala. Ibig sabihin, magaling to. Grabe. Amen po ba? Amen. Amen. Pamamahala. Di ba ho? At tatawagin siyang kahanga-hanga. Pag sinabing kahanga-hanga, Ate Nay Andrea, amazing. Praise God. amazing. Grabe. Kamusta ang buhay mo? Amazing din ba ang buhay mo? O punong-puno ka ng lungkot? Punong-puno ka ng galit? Punong-puno ka ng Very tuwa? blessed, Pastor. Amen. Let's declare good things. But a lot of people, maraming tao, di ba? Katulad ng naririnig nyo lagi sa akin. Di ba? Grabe, yung masarap na prutas, anong tawag doon? Yung pasas. Pag ito'y fresh, ito ang tawag doon. Strawberry ba yon? Hindi. Yung nagiging Grapes. pasas. Grapes, di ba? Di ba? Ang tagal ng Kristiyano.
Doon na nga natutulog sa church eh. Pero yung buhay, hindi kahanga-hanga. Sure ka talaga dyan, Pastor? Oo, kasi ito yung tutularan natin eh. You're doing amazing things. Grabe, nagawa mo yon. At sasabihin mo, glory to God. Hindi all throughout your life talunan ka. Hindi all throughout your life lagi kang, not to mention, sorry to mention this, pero may kaparaanan naman ng Diyos sa pagbibigay ng blessing. Pero not all throughout your life, ikaw yung laging nakahingi. Mga kapatid, gawin natin yung buhay natin kahanga-hanga. Amen. Amen. Praise God. Amen. Grabe, kahanga-hanga ka, Kuya Randy, Kuya Rico, Nak Beverly, sa paglilingkod mo sa Lord. Amen. Amen. Panganga tayo. Wow, kahanga-hanga. Humahanga ako sa'yo. Kung paano ka nagtitiis sa kabila ng sinisiraan ka. Amen. Ba't ka kahanga-hanga? Because your Jesus ay kahanga-hanga. Tatawagin siyang kahanga-hanga. Eh ikaw ay tagasunod ni Jesus. Ang sagwa Hallelujah. kahanga-hanga. Eh nagkahanga-hanga si Jesus tapos ikaw pulpol? Ikaw parang laging talunan? Diba? Ikaw parang, Hallelujah. come on church, let's wake up. Kala natin tong season na to, ganun lang. Pero look at this verse. Grabe, tagapamahala. Kaya yung buhay mo talagang pwedeng maayos at maayos if you will give that to Jesus. Kasi tatawagin siyang ibibigay sa kanya ang pamamahala. Since nasa kanya ang pamamahala, why don't you give your life to Jesus? At yun ang isinisigaw natin. Hindi regalo, hindi pera, hindi bagong damit, kundi yung reason ng Jesus why He came. Pamamahala. Aayusin niya buhay mo. He will take care of us. At kahanga-hanga, grabe po ito. No? Yung may magsasabi sa'yo, grabe ka naman maglingkod sa Lord. Grabe, ba't talagang natitiis mo yun? Actually, hindi ano yun, kapatid. Talagang dapat maging kahanga-hanga ka rin. Amen. 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 Kung titingnan po natin yung salitang kahanga-hanga. Hindi ka maging kahanga-hanga kung ikaw ay talunan. Amen. 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 Praise the Lord. Grabe. Pag Sunday, nagpapaawit ka. Grabe. Pag Sunday, talagang matindi. Pagtapos ng Sunday, problemado ka. Come on, sinabi ng Panginoon, give it to Jesus. Papagod ka na ba? Ang sabi ng Panginoon, pahinga kayo sa akin. Come unto me. Thank you, Lord. Grabe mga kapatid. The word itself is very powerful. Kahanga-hanga. May problema ka ba ngayon? Pupunta ka sa kaibigan mo na hindi nagbabasa ng Bible para humingi ng payo? Wala ka pali. Yan ang problema sa'yo. Siya ay tagapayo. Amen. 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 Hallelujah. Grabe, itong salita pa lang nito, busog na busog ka na. Grabe. Di ba? Bakit yung mga so-called Christian, di ba, hihingi ng payo sa hindi kumikilala sa Lord? Sana lahat tayo dito, no? Ma-discern natin yun. Dahil si Jesus Christ ay tagapayo. Iga-guide niya tayo. Amen? Sasabihin niya sa'yo, oops, may asawa ka na sa Pilipinas, huwag ka na mag-asawa sa ibang bansa. Hindi ka nandyan para makiapid. Nandyan ka para magtrabaho. At alam naman natin, merong time frame. Amen? Amen. Gusto mo hanggang ugod-ugod ka? Ha? Amen. Gusto mo ugod-ugod ka, nandyan ka pa rin? Di ba? Hallelujah. Wait. Naku nyo kapatid, it's you and God. It's how you have relationship to God.
It's not about this group. It's about you having relationship with God. I'm not saying this dahil magaling ako, banan ako. No, it's not. Natututunan ko lang ang mga bagay na ito. Minsan pupunta ako sa kaibigan, nahingi ako ng payo. Payo niya, tigil mo na yan. Imagine mo yun. Di ba? Hirap na hirap ka. Bro, ang hirap ng ministry, ganun-ganun. Ang ipapayo sa'yo, kumuha ka ng bato na ipupukpok sa'yo eh. Tigil mo na yan. Talaga? Mas magandang pumunta sa mabalasik na tagapayo. Yan ay ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. 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 Sabi, makapangyarihang Diyos. Kaya nga mali yung mga grupo na sinasabi na si Jesus Christ ay tao. Nakuha niya mga kapatid? Hindi siya tao. Nagkatawang tao. At tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Grabe. Grabe. Sino ka? Sino ako? Para hindi lumapit kay Jesus Christ. Amen? Mighty God. Diba? Grabe. Yes, nagkakasakit ka dahil meron tayong mighty God, kaya kanyang pagalingin. Amen? Nawawalan ka. Yes. Kaya ka nawawalan, meron tayong makapangyarihang Diyos para bigyan ka. Amen? Amen. Amen. Nalulungkot ka? Pastor. Amen. Nalulungkot ka? Yes, nalulungkot ka kasi merong Diyos na makapangyarihan na magbibigay sa iyo ng kagalakan. Grabe. Amen. Hallelujah. Kamusta? Nangihina ka ba? Merong Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ang tawag sa kanya, makapangyarihang Diyos. Grabe. Wala ka bang practice? Purihin ang Panginoon. Amen. Okay. Wala na ho akong tatay. Namatay ho nung time that was pandemic time. I don't have father anymore. May mga inaalagaan tayo dito fatherless. Good news. Wala ka na bang tatay dito sa mundong ito? Good news. Anong good news? Tatawagin siyang walang hanggang Ama. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Kung nararamdaman mo na kailangan mo ng tatay, kapatid, meron tayong tatay sa langit. At tinawag siyang walang hanggang Ama. Salamat. I have a Father. Tinawag siyang everlasting Father. Grabe, kapatid. Sino ka para hindi lumapit sa Panginoong Hesus? The whole baby. Gulong-gulo ka ba ngayon? Praise God. Meron tayong prinsipe ng kapayapaan. Lapit tayo sa Kanya. Lapit tayo sa Kanya. Amen? Amen. 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 Ito ay propesiya ng Panginoong Amen. Hesus. At naganap nung araw na kung saan siya ay pinanganak. Ay, praise God. Jesus came for a reason. Bakit? Timing to kasi ng Lord eh. God's timing. Hindi late ang Lord lagi. Lagi siyang nasa oras. Amen? Amen. 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 Diyos siya ng oras. Diyos siya ng oras, kapatid. Huwag kang magmadali. Ayan ang problema sa'yo, nagmamadali ka eh. Hayaan mo ang timing ng Lord. Sa bawat pangyayari, may tinuturo ang Diyos. Gusto kanyang manangan sa Kanya. Kasi siya ay Diyos ng oras. Kaya natin yung God's timing. Itong propesiyang ito hanggang sa naganap, this is a God's plan. Amen? Amen. Plano ng Diyos ko. Kaya nga nagplano din siya sa iyo eh. Kung wala kang plano sa buhay mo, lapit ka sa Panginoong Hesus.
At kamusta sa mga decision mo? Tutulungan ka ng Panginoon dahil this is a God's decision na ipanganak ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao. So mga kapatid, kung makikita natin, ito ay isang propesiya at sa Micah at makikita natin na he will be born of a virgin. Dito talaga makikita natin na hindi siya tao eh. Medically speaking, ano masasabi mo pag sa isang babae? Sino sa inyo ang nanganak na? Hello? Amen, Meron mga nanay Tay. dito. Oo, si Beverly kakapanganak lang. Amen? Amen. How's your baby? Oh, Malusog so, po. Blessed amen. po. Look at this prophecy. He will be born of a virgin. Hindi siya basta-basta mga kapatid. He's beyond normal. And you are beyond normal. Amen? Amen. Amen. Because we have Jesus in our lives. He will be born of a virgin. At tatawagin siyang Emmanuel. Grabe. Ang Diyos ay sumasa atin. That's the reason. Kahit anong sabihin nilang tao si Jesus Christ, ito pa lang, pinanganak ng birhen, hindi normal. Nakuha niyo po? There's something there. For us to really say, wow, hindi ka basta-basta talaga. You are beyond normal. Kaya pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, you are beyond normal. Amen? Amen. Amen. Grabe. Sabi ng Isaiah, di ba? Napapagod. Pero tatakbo pa rin. Bibigyan tayo ng lakas ng tulad ng pakpak ng agila. Because you are beyond normal. Hindi ka basta-basta talunan. We are more than conqueror. Amen? Amen? Grabe. That's our Jesus. He will be born. Ito yung propesiya. At kung titignan natin, this prophecy was fulfilled in Mary. Amen? May mga verses dyan na sinend ako sa group chat natin. Nakita niyo ba? Say amen kung sino nakakita. Amen. Okay. Yung mga nasa group chat, you can have this one. No, you can share this. A very powerful why Jesus came for a reason. Bakit si Jesus napunta na may dahilan? At bago siya mapunta dito, ay napropesiya na siya'y ipapanganak ng birhen. Pinakikita lang talaga dito na siya'y beyond normal. At nakita natin kung paano naging timing, di ba? Grabe kung paano nilusog o pinapatay ni Herodes yung mga bata. This is really God's plan na hindi na ano si Jesus Christ. And that's God's decision dahil He will be a ruler. Yun yung sinabi ng Isaiah 9:6. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Amen? Kaya, grabe. Ipapanganak siya. Pangalawa, #, he will be born of a manger. Bakit mahalaga to mga anak? Ano bang ibig sabihin na pinanganak siya sa manger o sa sabsaban? Alam niyo ba, kung ikaw ay nanay, ulit, sino nanay dito? Say amen. 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 Manganganak ka na. Di ba, manganganak ka na, nagle-labor ka na. Grabe. Amen. Di ba, gusto mo yung anak mo safe? Di ba? Gusto mo yung anak mo, tama ba ako? O ipapanganak mo sa inidoro o sa imbornal. Nakuha mo? Pero si Jesus Christ, hindi aksidente na siya'y ipananganak sa sabsaban, sa manger. Grabe, ano ba simbolo nito sa ating spiritual na kalagayan? Is it a major spiritual symbol? Yes. Kung titingnan natin ang manger, dito kumukuha ang mga hayop ng pagkain.
You got it? Dun sa manger, nandun yung mga pagkain nila. Pupunta sila dun para kumuha ng pagkain. Anong relasyon nito dun sa pagkapanganak ni Jesus Christ? We can go to the manger for spiritual food. Amen. Amen. Amen? Amen. Amen. Lapit tayo sa Panginoong Jesus para sa spiritual na pagkain natin. Ano sabi niya? Sa John 6:35, I am the bread of life. Ay. Amen. Man shall not live by bread Ah, alone. pap. Grabe yung mga salita niya. Pinopesiya ito. Oh. Propesiya ito na siya ipanganganak sa sabsaban. At nakita natin yung powerful epekto nito, simbolo. Grabe na si Jesus Christ pala ay magsisilbing pagkain natin. At sasabihin niya, ako ang tinapay ng buhay. Hallelujah. At si Jesus, ang patuloy na nagbibigay ng pagkain sa ating kaluluwa. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Grabe, he will be siya just lang. Jesus is beyond normal. He will be born of a manger. Meaning to say, mabubuhay tayo dahil He will provide everything that we need. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Magkaiba ang wants at needs. Amen? Amen. 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 Sino mag-explain? Anong pagkakaiba ng dalawa? Sige nga, kung nandyan pa kayo. Needs tsaka wants. Yung needs po, yung kailangan mo. Yung wants po, yung gusto mo. Okay. Gusto kong magkakotse, tapos wala ka pang lisensya. Di ba? Di ba? Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. At yun yung mahalaga. Yung pangangailangan natin. Kaya siya pinanganak sa sabsaban. Ito'y simbolismo ng ating spiritual food. Amen? At siya yung magsisilbing hain. Grabe ho, no? Kaya kala lang natin, Bethlehem o anong tawag doon, Belen? No? Nakikita niyo yung Belen? Diba? Tapos sa gitna niya, merong manger. At sino nakahiga doon? Isang hayop? Sanggol. Tanggol. Di ba? Akala nyo, ganun lang yun. Kasi nga, wala nang matirahan eh. Kasi nga, that time, busy na, lahat occupied. Grabe. Decision ng Diyos yun. Plano ng Diyos yun. Timing ng Lord. Kasi nga, tatawagin siya ang mamamahala. Makapangyarihang Diyos. Sinimulan niya sa mas mababang kalagayan. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung hanggang ngayon ang yabang-yabang. Hello. Amen. Diba? Ang dami kong naano niya, yung galing abroad. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, kala mo hindi na masayaran ng lupa. Kapatid, he will be born of a manger. Nagpapakita din ito ng humility. Grabe. More than anything else. Our spiritual food. He will give us our food para maging malakas tayo every day. And that's the Word of God. Amen? Mababasa din natin yan sa John 1:1. Di ba? And the Word become flesh. Di ba? And dwell among us. Di ba? Grabe, no? So kala lang natin manger. Pero ang laki pala ng papel nito. Sa buhay ko at sa buhay mo. He will be born of a virgin. It means he's beyond normal. Grabe. He's beyond normal. At yung last point, under God's timing, God's plan, God's decision, he would be born in Bethlehem. Yan, dami-daming lugar, but Bethlehem pa? Ito ay propesya ni Micah. Mababasa niyo yan if you have time.
No? Pinurpisiya niya 2,700 years ago, mga anak. Ang propetang Micah ay sinabi niya na merong Messiah na manggagaling sa lahi ni David. At alam niyo ba kung saan pinanganak si David? Sa Bethlehem. Nakita niyo yung connect? Pinakikita lang dito na he will be a ruler. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Hindi pwedeng ibigay ito sa basurero. Hindi pwedeng ibigay ito sa wala lang. Kailangan sa hari. Kaya ikaw at ako, tinawag kang anak ng hari. Amen? Amen. Yes, Lord. Lord. Amen. That's why we have Amen. this kingdom mentality. We need to put ourselves to that, mga anak. We are in a kingdom of God. Mhm. Mhm. Bisan tanungin natin sarili natin, although that's part na merong paghihirap, bahagi po yan, but not all throughout your life. Amen? Amen. Amen. Yes, Amen. Lord. Opo. Maging sensitibo lang tayo, marahil may tinuturo ang Diyos, mga kapatid. May tinuturo ang Lord. And I want all of you to understand, sa pagtuturo ng Lord, kailangan maging sensitibo tayo. Kailangan hindi tayo normal. Beyond normal din tayo kasi ang nakikipag-usap sa atin ay Diyos na buhay. Kung ikaw ay makikipag-usap sa Lord na flesh ka, na hindi mo talaga siya mauunawaan. Amen. Because He is Spirit. Amen. Sumasampa sa Kanya ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. We are a spiritual being. We're not just human. Okay, mga anak? We're not just human. We are a spiritual being. That's why we need food that comes from Jesus Christ. Kailangan natin ng feeding like what we're doing right now. He would be born in a Bethlehem. It means ruler. Dahil ito ay tinakda na ang Panginoong Hesus manggagaling sa lahi ni David. Ruler. Church, God's timing, God's plan, God's decision. He will be born of a virgin, he will be born of a manger, and he would be born in Bethlehem. Truly, indeed, Jesus is beyond normal. Amen? Amen. He's beyond normal. We need Jesus. Yes. Especially this season, hindi lang tayo magse-celebrate because pinanganak siya, but we will celebrate life. We will celebrate the good, the God who created heaven and earth, and He will be called Wonderful Counselor. Grabe kamangha-mangha. Everlasting Father and Prince of Peace. That's your Jesus. That's my Jesus. And He came for one reason. For a reason. He came, number one, for us to have life. Kamusta buhay mo? Kamusta buhay mo? Ikaw ang makakasagot niyan. What's the real meaning of life? He came to give us abundant life. Amen? Amen. 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 How's your life? He is life. Jesus Christ is life. Grabe, no? Bread of life. Light of life. Kung ang buhay mo madilim pa rin, tingnan mo nga yung katabi mo. Ang dilim-dilim pa rin ng buhay. Ano ba yan? Huwag kang umasa sa tao. Ang kalakasan mo ay nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen. Amen? Ang liwanag mo hindi dapat manggagaling sa tao. Manggagaling dapat kay Jesus Christ. We are salt. Amen? Light and salt of this earth. Ganun yung buhay mo. Dapat ang buhay mo may kwento. Amen. Dati ang buhay mo walang kwenta. Ngayon, ang buhay mo ngayon ay merong kwento tsaka kwenta. Amen. Amen. Grabe. And He gave us eternal life. Yung buhay mo. Dapat proud ka that I have eternal life.
Ano sabi ng Galatians 2:20? And the life I know live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Hindi tayo taga rito, kapatid. Huwag kang mabuhay sa laman. Grabe si Pablo. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. That's the life that we have. Dapat. Hindi yung pangarap ka na lang ba Tama. o maging katotohanan ba? Kapatid, hindi dapat pinapangarap to. Nilalakaran to. Amen? Amen. 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 Amen Walang po. sumagot. Amen, tay. Lakaran natin. Lakaran natin. Amen? Amen. Lakaran natin. It's about time. Lakaran natin yung buhay mo. Kasi pumunta siya dito para bigyan ka ng buhay. Pangalawa, pumunta siya dito para bigyan ka ng pag-asa. Grabe. Pagod na pagod ka na ba? Palalakasin ka niya katulad ng agila. Diba lagi may pag-asa sa kanya? Nakuha mo. Kapatid, kamusta ka na? Di ba? Itong mundo natin ay walang kapag-asa, but we have Jesus na pinanganak. At isa sa dahilan bakit siya pinanganak, para bigyan ako ng pag-asa. Grabe. Grabe ang Lord. Kaya kapatid, kung nawawalan ka ng pag-asa, lapit ka sa Panginoong Jesus. Anybody wants to read Romans 15:13? Ano po, Pastor? Romans 13? 13 po. Apo. 13. Ano po? 15:13. Mami. Oh, mami. Romans Mami. 13, 15, 13. Oh, Ano? mami. Ano po? 15:13. Romans mami. 15:13 po. Oh, mami. Romans 15:13. Oh, mami. Babasahin ko po. Yeah. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa Oh. Yes. Mama. 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 yung pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mama. Amen. Kapatid, puspusin nawa tayo. Amen? Puspusin nawa tayo ng Diyos Mama. ng overflowing hope. Kaya dapat ang buhay natin ay punong-puno ng pag-asa. Dahil meron tayong Diyos nagbibigay ng buhay na pag-asa. Si Jesus Christ napunta dito para bigyan ka ng buhay. Buhay na kasiyasiya. Buhay na kagamit-gamit. Amen? Punta siya dito para bigyan tayo ng pag-asa. Salamat sa Lord. May pinanganak na pag-asa. And that's my Jesus. Pinanganak siya para maranasan ko yung totoong pag-ibig. Amen? Yung totoong pag-ibig. Amen? Amen. 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 Dito isang linggong pag-ibig. Di ba? Nakakantay mo Lunes nang tayo'y magkakilala. Sakay ka na, dumede. Martes at pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Hindi ka iiwan ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Forever love. Dahil siya ay nagbibigay ng totoong pag-ibig. For God so loved the world. Wow! Salamat sa Panginoon. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Mahal na mahal ako ng Panginoon. Amen? Kaya pag maglilingkod ako sa Kanya. Amen? Kaya ginagawa natin to because we love Jesus. Kasi naranasan ko yung totoong pag-ibig. Nag-reach out tayo, nagbibigay tayo because we have. Ginagawa natin because we love Jesus. Because we are beyond
normal. Amen? Amen. Amen. Pang-apat, napunta siya dito. Anong dahilan niya? Para iligtas ka. Tandaan mo kapatid, ikaw at ako, hinanap niya. Hinanap ka niya. John 15:16, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Subalit siya ang pumili sa atin. Amen? Amen. Amen. Ba't pinili ka niya? Gusto ka niyang iligtas. Kaya dapat proud ka, ako'y ligtas na. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ako'y ligtas na. Ako'y ligtas na. Hallelujah. Amen. Amen. Saan kanya ililigtas? Hindi mo na sa impyerno. Patay ka na ba? Hindi mo na doon. Dito sa lupa. Ililigtas ka niya sa mga mandarambong. Tama. Ililigtas ka niya sa mga taong mapang-api. Ililigtas ka niya sa kalsada. Amen? Amen. Merong patotoo si Mac Beverly. Di ba? Grabe. Kasi ikaw ay ligtas na. Kailangan panghawakan natin to. Yun yung isa sa dahilan bakit pinanganak siya. Para ikaw at ako ay iligtas, maging ligtas. At sa panahon na tayo kukunin na ng Panginoon, we will not experience hell, but we will experience heaven, na kung saan nandun ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen po, Pastor. Church, once again, mga anak, He came to give us life, hope, love, and to save us. Grabe. Lahat ng ito ay God's timing, God's plan, God's decision. Wala tayong effort dyan. Amen? Huwag kang magyabang. Amen? Wala kang effort. Kung nag-e-effort ka man ngayon, yan ay in return, tugon mo lang yan. Pero ang nag-effort ng lahat ng ito, yung kanyang makulit na pag-ibig, His stubborn love. Sa kabila ng nilalayuan mo siya, ayaw mo sa kanya, still is doing a lot of things. Many ways, He will find ways. BDO, He will find ways. Para ma-realize mo, pinili mo pala ako, Panginoon. Amen? Kasi beyond normal tayo. Why? He was born of a virgin. He was born of a manger, and He would be born in Bethlehem. Ruler. Grabe. Sa dami-dami ng lugar. Why there? Just to prove ang decision ng Lord, ang plano ng Diyos. Siya'y maging tagapamahala mo. Amen? Kaya tayong lahat, patuloy nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoong Yesus na pinanganak dahil may dahilan. Hindi basta pinanganak, para ikaw at ako ay katagpuin niya upang maging kagamit-gamit sa huling panahon. At palala na ng palala ang mundo, huwag ka na makisali because we are beyond normal. Let's pray. Lord, thank you for reminding us who we are in you and who you are in us. Thank you for giving us this wonderful time to really listen to your word. And thank you for reminding us. Oh, what a wonderful God we serve. Amazing Jesus. Thank you for telling us. Sinasabi mo sa amin ngayon that we are beyond normal. As you are, kung paano ka pinanganak, makapangyarihan. At sa mga fatherless, nasabihin namin sa kanila, meron kaming walang hanggang tatay.